Si Professor Emmanuel Leyco, kilalang ekonomista, ang ating makakausap. Mga kapuso, ang oras po natin, alas 6:33. Radyo na, TV pa, labanan ng fake news. Dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Kapuso, heto ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mapagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Hatid sa inyo ng Double B TV. Let's spread love this Christmas sa pamamagitan ng Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Maghahandog tayo ng 50,000 gift packs sa mga batang may cancer, congenital defects, malnourished, mga anak ng mga nasa piitan, katutubo, pagsasaka, mangingisda at mga batang nakatira sa lugar na may kaguluhan. Bukas po ang GMA Kapuso Foundation sa lahat ng nais magpaabot ng mga pamasko. Punuin po natin ang saya, pagmamahal at pasasalamat ang Pasko. Ang first food adventure ng taon, busog na busog sa panalong challenges. 2, 3. Parang ako ganun siya sa akin. May matapang to Huli ka. At best dishes ng Ormoc City. Nasa mo yung butter, tapos okay pala yung nilagyan ng sweet chili sauce. Tikman naman natin itong crispy top. Wow, isa ito sa the best kakanin na natikman ko. Ang sarap ng Sabado sa #1 program ng GTV. Pinasarap, 8:15 p.m. You're watching Double B TV on GTV. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alright, ini-establish lang po natin ating communication line with Professor Emmanuel Leyco, mga kapuso. Pero sa linya natin. Alright, Professor, magandang umaga. Si Joel Sabal po ito. Magandang umaga po, Sir Joel, at Happy New Year. Advance Happy New Year sa inyo, Professor. Salamat po. Opo, ang speaking of the New Year, magiging happy bang ating New Year? Ano ba nakikita po ninyo? Kasi mukhang siguro unahin natin yung performance po ng piso laban po sa dolyar. Hindi naging maganda ang performance po ng piso laban sa dolyar ngayong 2024. Ano nakikita nyong performance po ng piso sa 2025, Professor? Ay, isa po yan sa ating binabantayan, no, na paggalaw ng piso kontra dolyar. Marami pong mga factors na maaari pong maka-influensya ng tatakbuhin ng piso. Unang-una po yung patuloy nating pag-angkat ng mga pagkain, lahat. Lahat po inaangkat natin. Tayo po ay net importer, kaya po patuloy ang gamit natin ng dolyar. Ang
ang binabantayan natin, papasok po ang administrasyong Trump. Ang sabi nila, ang policies ng Trump administration may be inflationary, maaari pong makapagtaas ng presyo ng bilihin sa Amerika. Kung kaya po ang galaw nila, itataas din nila ang kanilang interest rate. Pagka tumaas ang interest rate ng Amerika, ay lalakas po ang dolyar at sa palitan ng piso kontra dolyar, maasahan po natin na mas mataas, mas malakas ang dolyar at patuloy na baka po sumadsad ang ating piso magpatuloy pa. Ngayon po ay nasa 58. Ngayong Disyembre, inaasahan natin talaga na pagka marating ang mga remittances, nandito ang mga kababayan natin na nagbabakasyon, mas marami pong dolyar. Pero mataas pa rin po ang 58. Hindi Kaya ba medyo ba't hindi naka-apekto ng lubos yung remittances kasi kadalasan 'di ba professor ganitong panahon mas dumadami yung remittance dahil nagpapadali ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad sa kanilang mga mahal sa buhay dahil nga Pasko't kinakailangan ng panggastos. So bakit parang hindi naka-apekto po 'yun at mataas pa rin sa 58 yung ating yung piso laban sa dolyar? Ang pinakamarami pong magpadala sa atin dito ay yung mga kapatid natin sa Amerika. Pero Okay. siguro po, inaantabayanan nila kung anong mangyayari sa administrasyong Trump. Kaya baka ho nag-iipit sila ng mga dolyar na natin nilang ipinapadala sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Makita po natin bahagya pong lumiit. Hindi naman maliit, pero na mataas pa rin. Sa mga 3 bilyong dolyar pa rin ang dumadating sa Pilipinas. Pero hindi po ito katulad ng inaasahan natin na malaki ang dating ng mga dolyar. Mas maliit ba ngayon compared to last year sa kaparehong panahon na professor? Bahagya po. Hindi po kasing lakas ang dating inaasahan natin. Kasi Disyembre po ngayon. Marami po ang nagpapadala pagka Disyembre. Pero parang bahagya pong bahagya pong bumabagal ang dating. Pero malaki pa rin po ang dating ng ating mga remittances sa Pilipinas. Kasama po dyan ay ang kinikita natin sa mga BPOs. Yun po siguro stable yun, no? Pero yung mga remittances, yun po ang ating inaasahan na baka po dahil sa mga policies ng Trump administration, bumagal. Okay, in the age of AI ba, yung BPOs natin is still an industry to contend with? Ano ba nakikita niyo dyan? Ay kailangan po magbago ang ating BPO. Lalong-lalo nung bago pa po mag-AI, yung mga BPO, yung tinatawag natin na mga voice-activated na mga BPOs, yun na lang pong